Hindi nila siya inimbitahan dahil namimiss nila siya o gustong makipag-ayos. Ang imbitasyon sa 10 taong reunion ay isa lang ulit na pagkakataon para durugin siya, isang huling malupit na biro. Siya ang babaeng tinatakan nilang talunan, ang palaging kinukutya, binabaliwala at tinatrato na parang hindi umiiral. Idinagdag ang pangalan niya sa listahan ng bisita ng may mayabang na aliw. Iniisip na agad ang kanyang nakakailang na pagdating, mag-isa, hindi bagay sa lugar at mapapahiya. Pero nang dumating na ang gabi at nang yumanig ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, biglang naputol ang tawa nila. Walang nakakita sa paparating. Bago tayo magpatuloy, saan sa mundo ka nanonood? Kung gusto mo ang mga kwentong tahimik ang lakas at hindi inaasahang tagumpay, pindutin mo ang subscribe dahil ang sumunod na nangyari ay nag-iwan sa 200 tao na lubos na napatigil. Nasa mataas na bahagi ng Seattle, kumikislap ang rooftop bar na parang hiyas sa papalubog na araw. Bumuhos ang ginintuang liwanag ng golden hour sa matataas na salaming pader. Ginawang nagliliwanag na kanlungan ng karangyaan ang buong lugar. Sumayaw ang sikat ng araw sa gilid ng mamahaling baso ng alak. Naghulma ng mahahabang anino sa makintab na mesa kung saan nakaupo ang 4 na tao, kampante at puno ng sariling pagmamataas. Sa ibaba, nakalatag ang lungsod, maringgal at walang pakialam, ang skyline nito'y tumitindig na parang mapagmalaking pahayag ng yaman at ambisyon. Umupo si Richard Castillo na may kumpiyansang sanay, laging nakahigit. Nakapatong ng walang kiber ang isang braso sa sandalan ng upuan, para bang pag-aari niya ang bawat espasyong inuupuan niya. Ang elegante niyang navy blazer ay katumbas ng isang buwang sahod para sa karamihan at ang nangiti niya'y bihasang hinubog para magmukhang mainit. Pero hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Yumaman siya sa real estate pero hindi siya pinalambot ng kayamanan. Sa tabi niya, si Angelina Flores ay humahawak sa telepono na parang sabay na salamin at sandata. Iniikot-ikot niya ito sa sanay na anggulo para makuha ang perpektong backdrop ng paglubog ng araw sa kasunod-sunod na nag-selfie. Ang buhay niya ay isang perpektong kinuradang feed. Bawat sandali sinusukat hindi sa saysay, kundi sa kung gaano ito kaganda sa mata ng digital na madla. Sa tapat ng mesa, nakaupo si Jose Aquino. Ang kanyang dark charcoal suit at perpektong taling kurbata ay tahimik nang nagsasabing abogado siya bago pa man siya magsalita. Corporate lawyer siya at suot niya ang pagiging mapag-alinlangan na parang panangga. Tinatrato ang bawat usapan na parang laban na kailangan niyang panalunan. Dahan-dahan niyang iniikot ang inumin na para bang bawat desisyon, kahit may yelo, ay dapat kalkulado. Kumpleto ang grupo kay Carlos Navarro, ang pinakabata pero marahil ang pinakamasiba. Payat, matalas ang mga linya ng mukha at puno ng hindi mapakaling enerhiya, sumikat at yumaman siya sa tech startup niya. Paulit-ulit siyang tumitingin sa relo, hindi dahil nagmamadali, kundi dahil ang oras, ang kanyang pera at pakiramdam niya'y walang katapusan ang yaman niya rito. Ilang buwan na silang nagtitipon na ganito, inaayos ang Glenridge Academy Class of 2015 reunion na may sigasig na malinaw na hindi pa rin sila nakalampas sa high school. Ang mga taong tunay na nakamove on ay hindi nag-o-obsess sa pagbuhay ng lumang ranggo at kani-kaniyang pwesto. Biglang huminto si Richard sa pag-scroll sa tablet niya. May kumislap na pagbabago sa mukha niya. Dahan-dahang lumitaw ang isang masamang ngiti, parang mantsang kumakalat. Iniharap niya ang screen sa iba. "Sandali!" sabi niya, may sinag ng malupit na ideya sa boses. "Paano si Jocelyn?" Iniangat ni Angelina ang tingin mula sa telepono, bahagyang napapikit, tapos biglang naliwanagan sa masayang pagkilala.
Umalingaw-ngaw ang tawa niya, masyadong malakas para sa elegante nilang kinaroroonan, dahilan para lingunin sila ng ilang bisita. Grabe, hingal niya sa kakatawa. Si Jocelyn Torres, nakalimutan kong buhay pa pala siya. Lumapit si Jose, tinitigan ang litrato sa yearbook na may halong hindi makapaniwala at paghamak. Yung babaeng araw-araw, nakaupo mag-isa sa art room, panunuya niya, hindi ka seryoso. Nagningning ang mukha ni Carlos sa matalas na aliw. Perpekto to, sabi niya, tuwang-tuwang kinakatok ang mesa. Imbitahin natin siya. Iisipin niyang may pakialam ang mga tao na baka kabilang na siya ngayon. Na sa wakas, may halaga siya. Mabilis na nakisabay si Angelina, maging malamig at kalkulado ang tawa niya. At ipapakita natin sa lahat kung gaano na tayo kalayo, dagdag niya, maingat sa pagpili ng salita. Yung contrast, sobrang sarap. Nagtatype na si Richard, idinadagdag ang pangalan niya na may dramang tila palabas. Imbitasyon sa Glenridge Academy Class of 2015 Reunion, binasa niya ng malakas sa Cascadia Grand Estate, formal na kasuotan lamang. Sumulyap siya, nakangisi. Malabong hindi siya dumating na second-hand ang suot. Itinaas ni Jose ang baso na may ngising mapanlait. Kung pupunta man siya, kumatok si Angelina sa sarili niyang baso, tiyak ang tono. Pupunta siya, mahinang sabi niya. Ang mga babaeng tulad ni Jocelyn laging pumupunta, lagi silang umaasang nagbago na ang mundo. Nagtagpo ang kanilang mga baso sa matalim na tunog ng kristal. Tinatakan ang plano nilang may kasamang walang kahirap-hirap na kalupitan. Pinindot ni Richard ang huling buton at may mahinang ping na nagkumpirma. Naipadala ang imbitasyon. Napatagal ang kamera sa screen ng tablet, dahan-dahang nag-zoom sa lumang litrato sa yearbook. Maliit at marupok ang itsura ng babae, malalaking salamin na halos tumakip sa maputla niyang mukha, manipis na buhok na mahigpit ang pagkakatali, nilamon ng malapad na sweater ang kanyang katawan, pero kakaiba ang mga mata niya. Hindi lang sila nakatingin sa kamera, parang nakatingin sila sa kabila nito. Matalim, nakapokus, matindi. Para bang nakatitig siya lampas sa sandaling yon sa isang bagay na siya lang ang nakakakita. Dumating ang mga alaala sa mabilis at matutulis na sulyap, mga eksenang kalupitan na mas kahawig ng case file kaysa nostalgia. Ang cafeteria, higit sa lahat, ang entabladong doon natututo ang bawat teenager kung saan siya nababagay. Palaging mag-isa si Jocelyn roon, nakatago sa pinakadulong sulok, nakasandal ang likod sa pader na parang gusto niyang matunaw dito. May makapal na aklat na nakabukas sa mesa. Ang pamagat, Flight Dynamics and Aeronautical Engineering. Hindi siya naghahabol ng kasikatan, mas mataas ang puntirya niya. Sa paligid niya, humahagik-hik ang mga estudyante, nagkalat ang ingay at gulo sa mga mesa na parang apoy. Pero hindi iyon umaabot sa kanya. Maaga niyang natutunan ang katotohanan. Mas ligtas minsan ang maging hindi nakikita kaysa mapansin. Tahimik at kalmado, isa-isa niyang binabaliktad ang mga pahina, matatag ang mukha, hindi natitinag ang atensyon. Ang sumunod na alaala ay hindi lang masakit, malupit. Nadumihan ang locker niya, nakasulat ang salitang ghost sa makapal na itim na spray paint at tumutulo ito sa magulong guhit na parang luha sa bakal. Kakabandal lang nito. Sariwa pa ang pintura, dumadaloy pababa sa hindi pantay na patak. Tahimik na nakatayo si Jocelyn sa harap nito, walang mabasang emosyon sa mukha. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Wala siyang ibinigay sa kanila, walang reaksyon, walang kapangyarihan. Binuksan lang niya ang pinto, kinuha ang mga libro ng kalmadong eksakto at umalis na parang walang nangyaring gulo sa likod niya. Habang naglalakad siya sa pasilyo, sinusundan siya ng halakhak, kasama si Angelina sa grupong nagngingisi, pabulong na nagbibitaw ng malupit na biro na ikinatuwa ng iba hanggang mapayuko sa kakatawa. Tapos nag-iba ang eksena, isang sandali sa klase, halos ordinaryo.
ibinabalik ang mga test paper, ang pangkaraniwang ritual. Lumapit ang guro sa bawat mesa hanggang makarating kay Jocelyn. Ngumiti siya ng may init at inilapag ang graded paper sa mesa ni Jocelyn. Binaliktad ito ni Jocelyn, 78% sa matingkad na pulang tinta. Sa likod niya, natanggap ni Richard ang kanya, 72%. Kumunot ang panga niya nang makita ang grado ni Jocelyn. Sa mapait na simangot, pinilas niya ang papel, ginawang masikip na bola at ibinato sa kanya. Tumama ito sa batok ni Jocelyn at tumalbog palayo. Hindi man lang kumurap si Jocelyn, hindi lumingon. Sa tahimik na tikas, tinupi niya ang test at maingat na isinuksok sa binder. Mas malakas pa sa anumang pagsabog ang katahimikan niya, pero ang pinakamabigat na alaala ay sumunod. Career day sa gym ng paaralan. Nakaayos ang mga mesa, bawat isa kumakatawan sa posibleng kinabukasan. Karamihan ng estudyante paikot-ikot lang, kalahating interesado. Pero sa pinakadulong sulok, may booth na may simpleng karatula, US Navy Recruitment. Sa likod ng mesa, nakaupo ang isang opisyal na nakauniforme, maayos at magalang. Isang estudyante lang ang lumapit, si Jocelyn. Yumuko siya ng bahagya para magtanong kahit hindi nahuli ng kamera ang mga salita niya. Inabot ng opisyal ang isang polyeto at tinanggap iyon ni Jocelyn na parang banal na bagay. Sa kabilang dulo ng gym, may grupong biglang nagtawanan, tinuturo siya. May isang gumawa ng eksaheradong military salute at lalo pang lumakas ang panunuya. Pero hindi sila pinansin ni Jocelyn. Tahimik niyang pinasalamatan ng opisyal ng may mahinahong dignidad, dahan-dahang inilagay ang polyeto sa bag at umalis. At pagkatapos, graduation, matangkad at formal ang gusali ng paaralan, pulang ladrilyo na may puting haligi, klasiko at istrikto. Dumaloy palabas ang mga estudyante sa cap at gown, may sigawan ng pamilya, yakapan ng kaibigan, kislap ng kamera. Lumabas si Jocelyn, mag-isa. Walang pamilyang naghihintay, walang kaklaseng kumakaway. Nakakap at gown din siya, pero tahimik siyang naglakad, hindi napansin, walang kumuha ng larawan. Sa ibaba ng hagdan, huminto siya, lumingon pabalik sa paaralan isang beses lang. Walang ipinahiwatig ang mukha niya. Pagkaraan, humarap siyang muli at naglakad sa mahabang sidewalk, paliit ng paliit sa malayo hanggang tuluyang nawala sa liwanag ng araw. Isang malambot na boses ang umaling-aungaw sa ibabaw ng imahe. Kalma, walang emosyon. Binaliwala nila siya, sinabing wala siyang mararating, isang nangangarap lang, isang taong siguradong babagsak. Nag-fade ang screen papunta sa Cascadia Grand Estate, isang tanawin ng sobra-sobrang karangyaan para itong pahinang hinugot sa pantasya, malalapad na marmol na haligi at eleganteng ilaw. Kumikislap ang mga Edison bulb na parang mga alitap-tap na nahuli sa salamin, nakasabit sa taas ng pulang karpet na mula valet hanggang pintuan. Nakaayos ang mga halamang bakod sa perpektong spiral sa magkabilang gilid ng daan. Naghahalo ang tunog ng jazz band sa tawanan, kalansing ng kristal na baso at bulungan ng mga mayayaman. Sunod-sunod na pumarada ang mga high-end na sasakyan, nagmamadali ang mga valet, binubuksan ang pinto para sa mga bisitang bumababa sa makikintab na suit at couture na gown. Sa entrada, nakatayo ang 4 na tagapagplano na parang mga hari at reyna. Sina Richard, Angelina, Jose at Carlos, bawat isa perpektong nakapwesto para salubungin ng mga tao. Malalapad at eksaherado ang mga yakap at ngiti, tama para sa litrato pero hungkag sa ilalim. Hindi inaalis ni Angelina ang telepono niya, kuha ng larawan, pinaplano na ang mga post niya. Si Richard naman ay paikot-ikot, tawa ng tawa sa mga dating kaklase kahit pilit. Si Jose ay hawak ang champagne na parang tropeyo, itinataas sa tahimik at walang saysay na toast. Si Carlos, gaya ng dati,
panay sulyap sa relo. Yumuko si Angelina palapit sa kanya pabulong na may gigil. Si RSVP'd. Chinek ko kanina umaga, walang kasama. Lalo pang lumaki ang ngiti niya. Siyempre, tumingin si Richard sa relo niya na pasimangot. Late siya, bulong niya. Baka walang mahanap na disenteng susuotin. Nagingisi sila sa ideya, maikli at matalim ang tawa bago pumasok sa loob. Kumikinang ang ballroom. Nakasabit ang mga kristal na chandelier sa mataas na kisame, nagkakalat ng bahagharing liwanag sa makintab na marmol na sahig. Puno ng puting draped na mesa ang lugar, bawat isa may ingranding bulaklak na nagpapabango sa hangin ng rosas at lavender. Sa dulo, may napakalaking screen na paulit-ulit na nagpapakita ng slideshow ng mga larawan noong high school, mga kuha sa prom, mga tagumpay sa team, mga candid na sandaling nagyayelo sa oras. Bawat litrato ay may kasamang mga hingal at tili, maliliit na alon ng nostalgia na dumadagundong sa buong silid. Tapos lumabas ang yearbook photo ni Jocelyn. Bumagsak ang katahimikan, pagkatapos ay sumabog ang tawa. Malakas, walang hiya, tumatalbog sa pader ng ballroom. Para itong sabayang paglabas ng alaala, isang shared na biro na muling nagbalik sa kanila sa lumang panahon. May sumigaw malapit sa bar, "Grabe, nakalimutan ko na siya!" May isa pang boses, yung babaeng gustong maging piloto o kung ano, di ba? Tawa na naman, may pangatlong boses na nanunuya, "Yeah, sure, good luck dyan." Nanatili ang larawan ng ilang segundo pa, ang maputla niyang mukha, ang malalaking salamin, ang hindi mabasang tingin, tapos umusad ang slideshow. Humina ang tawa, napalitan ng mahinang tugtog at kalansing ng kubyertos sa plato. Nagre-record si Angelina, iniharap ang kamera sa sarili. "Reunion glow-up check," sabi niya na may ngising tuso. "Tingnan natin kung sino ang gagawa ng grand entrance ngayong gabi." Kumindat siya at tinigil ang video, iniisip na ang caption. Sa tabi niya, siniko ni Jose, si Carlos. 20 pesos, sa Honda Civic yan darating, biro niya nakangisi. "Tatanggapin ko yung pusta," makinis na sagot ni Carlos. "Sa totoo lang, sa tingin ko hindi siya pupunta kahit kailan." Nagkamay sila, sinelyuhan ng pustahan na parang inosenteng laro lang, dalawang lalaking ginagawang libangan ng posibleng pagpapahiya ng ibang tao. Nagpatuloy ang party, umaalulong sa kinang at siglang madalas ginagawang alaala sa social media. Ngiti, champagne, kumikislap na ilaw, pero sa ilalim ng ibabaw, may mas madilim na aninong nakabitin. Hindi lang ito selebrasyon. Ito'y kalupitang binalot sa nostalgia at binuhusan ng mamahaling alak. Tapos, bigla na lang tumigil ang tugtog. Nangyari ito sa kalagitnaan ng kanta. Biglang huminto ang banda at ang katahimikan ay parang talim na humiwa sa hangin. Nahalukip-kip ang mga baso sa ere, naputol ang mga usapan, nagsulputan ang mga balisang sulyap. May kakaibang tunog na unti-unting umangat, isang mababa, pumipintig na ritmo. Halos hindi mapansin noong una, parang tibok ng pusong galing sa ilalim ng lupa. Thump, thump, thump. Palakas ng palakas ang bawat pintig, umuugong sa sahig, pinapayanig ang kubyertos at pinapapalingon ng mga chandelier. Napalinga si Richard, hindi mapakali. "Ano yan, putang ina?" Lalong lumalim ang tunog, naging mabigat at walang tigil na ugong. Hindi mo lang naririnig, ramdam mo sa dibdib. Yung klasing panginginig na pumapasok sa buto, may baso ng champagne na tumagilid, tumapon sa puting telang walang bahid. May naghiyawan, may isa pang napatawa ng alanganin. "Kulog ba yan?" tanong ni Jose, nakataas ang kilay, pero hindi iyon kulog. May bigat ang tunog na ito, mekanikal, kontrolado, walang awang dumarating. Unti-unti itong naging dagundong, nilulunod ang murmur ng pagkalito. Nagkakalansing ang mga kristal sa chandelier sa magulong tugma. May mataas na bintana ang nagbitak, kumalat ang maninipis na guhit na parang sapot sa salamin. May sumigaw, nagunahan ang mga bisita patungo sa labasan, bintana, pinto, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyayari.
Sa labas, umuungal ang hangin na puno ng alikabok ang paligid, kumislap-kislap ang mga ilaw at may bumaba mula sa langit. Sa gitna ng umiikot na debris, may napakalaking hugis na dahan-dahang lumitaw. Parang hindi totoo, tila eksena sa pelikulang pandigma o sa isang panaginip na ayaw mong magising. Isa itong AH-64 Apache attack helicopter. Hinihiwa ang hangin ng may nakakatakot na eksaktong galaw, humahampas ang mga blades sa lupa at ginagawang bagyo ang alikabok at ingay. Naglalagablab ang mga ilaw nito, humahagis ng matutulis na anino sa mga mukhang walang masabi. Nanigas ang lahat, 200 tao ang nakatitig pa itaas. Nakabuka ang bibig, natulala sa katahimikan. Dahan-dahan itong bumaba, sinadya para bang sumuko ang oras sa presensya nito. Pinunit ng hangin ang courtyard, lumilipad ang mga palda, hinihila ang buhok sa mga mukha, pero walang gumalaw. Nang lumapat sa lupa ang landing gear, ginawa nito iyon na may autoridad. Unti-unting bumagsak ang alikabok, humina ang ingay ng rotor sa tuloy-tuloy na ugong. Ang katahimikang sumunod ay mas nakabibingi kaysa sa dagundong na nauna. Tapos bumukas ang gilid na pinto. May guwantes na kamay ang lumabas, may bota ang tumapak sa lupa. Sa ilang sandali, silweta lang siya, naka-backlight sa malambot na liwanag sa loob. Walang nangahas magsalita, walang huminga. Sa wakas, bumasag ng katahimikan ng boses ni Angelina, nanginginig, "Jocelyn!" Lumabas ng buo ang figura sa liwanag, si Jocelyn Torres, pero hindi na siya ang mahiyain at tahimik na batang babae noong high school. Wala na ang marupok na estudyanteng kinukutya sa pasilyo at binabaliwala sa tanghalian. Sa harap nila ngayon ay isang babaeng hinubog ng apoy, binago ng mga pagsubok na hindi kayang isipin ng mga taong naroon. Suot niya ang regulasyong olive green Navy flight suit, sakto, pulido, at may mga patch, US Navy at HSC 85. Kumikislap ang Trident insignia sa tapat ng dibdib niya. Mahigpit na nakapusod ang buhok niya, perpekto ang tindig. Kalma ang mukha niya, matatag, nakapokus, hindi mayabang, kundi nakakikilabot sa resolusyon. Walang sinabi, hinubad niya ang helmet sa isang tuloy-tuloy at kontroladong galaw, isinilid sa ilalim ng braso. Inikot niya ang tingin sa karamihan, hindi natitinag. Hindi siya ngumiti, hindi niya kailangan. 2 crew member ang bumaba sa likod niya, pareho ang suot. Isa, batang petty officer, tumayo ng tuwid at sumaludo ng matalim. "Ma'am, mananatili po kaming naka-standby." Perpekto ring sumaludo si Jocelyn pabalik. "Salamat, petty officer." At nagsimula siyang maglakad. Kusang umatras ang mga tao, hindi dahil gusto nila, kundi dahil ang presensya niya ang naguutos. Bawat hakbang ay kalkulado, matatag, pantay. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagpapakitang gilas. Umiiral lang siya at sapat na iyon, nagsimulang gumapang ang mga bulong sa gitna ng mga bisita. Sandali, hindi ba siya yung rescue mission sa Yemen? Siya yung nasa crew, SEAL pilot siya. Nakuha niya yung Navy Cross. Sumunod ang hingal, may naglabas ng mga telepono, nagmamadaling nag-type. Hinanap nila ang pangalan niya. Bumalik sa kanila ang mga headline, mga bayani sa misyon, prestihiyosong parangal, mga profile sa military journals. Wala nang pagtanggi. Ang babaeng inakala nilang walang mararating ay naging kahanga-hanga. Lumapit si Jocelyn sa entrada kung saan nakatayo sina Richard, Angelina, Jose at Carlos na parang estatwa. Maputla ang mga mukha nila, natulala, nakapiit sa pagitan ng hindi makapaniwala at pagsisisi. Huminto siya sa harap ni Richard at tumitig ng diretso sa mga mata nito. Kalma ang boses niya, malamig, walang emosyon. "Pinadalhan mo ako ng imbitasyon," sabi niya. Nabuka ang bibig ni Richard na uutal, naghahanap ng salita. Akala namin, pero namatay ang pangungusap bago pa man mabuo.
Tinitigan ni Jocelyn si Richard sa mga mata ng isang huling segundo. Dumating ako, mahina niyang sabi. Pagkatapos ng walang dagdag na salita, lumakad siya palampas sa kanila. Walang gumalaw sa kanila. Hindi nila kaya. Para silang napako, nanigas sa bigat ng pagkakamali nila. Sa loob ng ballroom, tuloy pa rin ang slideshow. Muling lumitaw ang lumang yearbook photo niya. Malaki ang pagkakaprojeksyon sa screen. Huminto si Jocelyn sa gitna ng silid, nakapako ang tingin sa larawan. Sa paligid niya, unti-unting lumingon ang mga ulo. Pinanood siya ng lahat sa katahimikan, natulala sa matinding pagkakaiba ng batang nasa litrato at ng babaeng nakatayo sa harap nila. Mula sa likuran ng silid, may lumitaw na isang presensyang may autoridad. Isang lalaking naka-full navy dress uniform, kumikislap ang dibdib sa dami ng medalya. Nasa kalagitnaan ng 50 ang edad, matigas ang muka pero kontrolado. Dumaan siya sa hanay ng tao na may tahimik na bigat, kusang umatras ang mga tao sa dinaraan niya. Lieutenant Commander Torres, sabi niya, malinaw ang boses kayang punuin ang tahimik na silid. Lumingon si Jocelyn, bahagyang nagpakita ng gulat sa kanyang mahinahong mukha. Captain Castro, sagot niya, ngumiti ang kapitan. Nagkataon lang na malapit ako, paliwanag niya. Narinig kong baka nandito ka, naisip kong dumaan at magbigay galang. Iniabot niya ang kamay at tinanggap yon ni Jocelyn. Pagkatapos ay humarap siya sa mga tao. Tumaas ang boses, not sa lakas, kundi sa bigat. Para sa mga hindi nakakaalam, panimula niya, si Lieutenant Commander Jocelyn Torres ay isang pinarangalan na naval aviator. Isang SEAL support pilot, lumipad na siya sa ilan sa pinakamapanganib na war zone sa mundo. Lubusang nanahimik ang silid. 2 taon na ang nakalipas, pagpapatuloy niya. Pinamunuan niya ang pagligtas sa 12 Marianaes sa Yemen, habang tuloy-tuloy ang putok ng kaaway. Nanatili siya sa ere ng mahigit 6 na oras, paulit-ulit na tinatamaan ng mabigat na putok at tumangging umalis hanggat hindi ligtas na naisasakay ang bawat sundalo. Naiuwi niya silang lahat. Huminto siya, hinayaang lumapat ang bigat sa hangin. Dahil sa misyong iyon, sabi niya, natanggap niya ang Navy Cross para sa kagitingan. Parang nakagapos sa katahimikan ng buong silid. Tumuwid si Captain Castro, sumaludo ng eksakto at formal. Si Jocelyn, bahagyang tinangay ng emosyon, sumaludo pabalik. Pagkatapos, isa-isa, 3 veterano pa ang lumapit at sumaludo rin sa kanya. Isang kilos iyon na nagsabi ng lahat, respeto, dangal at pagkilala. Lumipat ang slideshow sa mas bagong litrato. Si Jocelyn na naka-full combat gear, nakatayo sa tabi ng Apache niya, nasa likod ng crew, sunog sa araw ang mga mukha. Marurumi ang uniforme, pagod pero may pagmamalaking ngiti. May bakas ng laban ng helicopter, sunog na pintura, pinsala ng usok. Totoo, hilaw, makapangyarihan. Nagbago ang reaksyon ng silid na parang pagbaliktad ng alon. May isang babae ang dahan-dahang umiyak. Si Angelina ay nakatayo lang, tila bato. Nakatutok pa rin ang phone pero nanginginig ang kamay kaya wala nang kwenta ang video. Kumapit si Jose sa gilid ng bar. Puti ang buko sa higpit, hindi maiproseso ang nakikita. Nasa may pintuan si Richard, tulala at walang masabi. Si Carlos naman ay bagsak sa upuan, nakabaon ang mukha sa mga kamay. Sinubukang bawiin ni Jose ang kontrol. Lumapit siya na may pilit ng ngiti, marupok at alanganin. Jocelyn, napakagrabe nito. Kami, hindi namin alam. Akala namin, baka masaya lang na makita ka ulit. Lumingon si Jocelyn sa kanya. Kalma ang mukha niya pero malamig. Akala niyo masaya, ulit niya ng mahina. Pinadala niyo ang imbitasyon na tubilang biro. Muling bumaba ang katahimikan sa silid. Nakita ko ang email chain, dagdag niya. May nag-forward sa akin.
Napasinghap si Angelina, pumikit si Richard. Binasa ko ang bawat salita, sabi ni Jocelyn. Ang mga biro nyo tungkol sa damit ko, ang pusta kung pupunta ba ako, ang plano nyo para maramdaman nyong mas mataas kayo habang kunwari mabait. Iniikot niya ang tingin sa lahat. Pumunta ako ngayong gabi para makita kung nagbago na kayo. May mga yumuko, may mga nakatitig pabalik, hindi alam ang dapat maramdaman. Hindi, sabi niya ng payak. Pagkatapos ay tumalikod siya, naglakad papunta sa salaming pinto at lumabas sa balkonahe. Sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi habang sumarado ang mga pinto sa likod niya. Sa loob, unti-unting gumuho ang lahat. Dahan-dahang binura ni Angelina ang video. Si Richard ay nagsalin ng isa pang inumin parang nasa autopilot. Nanatiling walang galaw si Jose. Hindi na tumingala si Carlos. Sa balkonahe, nakasandal si Jocelyn sa rehas. Malalim ang paghinga. Malawak at madilim ang langit sa itaas. May yapak sa likod niya. "Jocelyn!" Mahinang tawag ng boses. Lumingon siya at nakita si Mariana Santos sa pintuan, may luha sa pisngi. "Pasensya na," sabi ni Mariana, nanginginig ang boses. "Hindi kita ipinagtanggol. Nakita ko ang ginagawa nila at nanahimik ako, pero mas nararapat ka sa mas mabuti." Pinagmasdan siya ni Jocelyn ng sandali, tapos tumango ng maliit, taus-puso. "Salamat," bulong ni Mariana. "Ikaw ay kahanga-hanga." Pagkasabi niyon, tumalikod si Mariana at bumalik sa loob. Nanatili pa si Jocelyn sandali sa kadumaan muli sa ballroom. Ngayon, iba ang pag-urong ng mga tao sa pagdaan niya, hindi na awa o pagkailang, kundi tahimik na pagkilala. Respeto. Naghihintay si Captain Castro sa entrada. "Isang karangalan, Commander." Tumango si Jocelyn. "Akin din po ang karangalan, sir." Sa labas, naghihintay ang Apache. "Handa na po kami kapag handa na kayo, ma'am," sabi ng petty officer. Umakyat siya, kalmado at matatag. Sumunod ang crew. Muling umikot ang mga rotor, tinatangay ang alikabok at hangin. Sa loob ng ballroom, nagtipon ng mga bisita sa mga bintana, nanonood. Walang nagsalita. Maayos na umangat ang helicopter sa himpapawid, palayo ng palayo. Kumikislap ang mga ilaw sa dilim hanggang mawala sa tanaw. Nakatitig si Angelina hanggang tuluyan itong nawala sa katumalikod. Umalis si Richard nang walang sinabi. Naiwang mag-isa si Jose. Si Carlos matagal nang hindi na makita. Dahan-dahang naubos ang tao sa ballroom. Nagsimulang magligpit ang staff, mag-ayos ng mesa, magwalis ng basag na salamin, magpatay ng kandila. Sa loob ng isang oras, bumalik ang katahimikan. Pero sa damuhan sa labas, kung saan lumapag ang helicopter, may malalalim na guhit pa ring iniwan sa lupa. Mga bakas na hindi madaling mabura. Isang tanda, isang paalala, may nangyaring pambihira rito. At hinding-hindi iyon malilimutan ng kahit sino.